Alright mga Lodi Bros, isa to sa mga pinaka-inaabangan at most requested ang comparison between the Bergman EX and the Mio Gravis V2. Alright. So kung titingnan natin pareho mga Lodi Bros, mas may kalakihan yung size ni Bergman EX kung ikukumpara natin sa Mio Gravis V2. Okay, about sa design department tayo. Si Bergman EX, ang design niya is more on elegante. Then si Mio Gravis naman is sporty. Si Bergman EX kasi is more on parang ano siya kumbaga belong siya sa maxi scoot. Yun nga lang, mini version kasi nga 125cc. Si Mio Gravis naman, doon siya sa mga tipong medyo younger generation na naghahanap ng aggressive looking bike. So, subjective yan when it comes to the design. Now, talking about the headlight, si Bergman EX and si Gravis V2 parehas naman silang LED na. And then yung kanyang mga turn signal lights, even sa likod, parehas namang bulb type or halogen. Medyo may pagkakaiba yung bato ng ilaw nitong dalawang motor na to. Si Bergman EX, more on nakakonsentrated siya doon sa bandang gitna na mas maputi at mas maliwanag yung bato ng ilaw. Pero si Mio Gravis naman, mas sabog at mas malawak yung bato ng ilaw niya. Pero medyo mas mapusyaw ng konti. And then sa harap, si Bergman EX, dahil nga maxi scoot siya, meron siyang parang visor dito na smoked. Pero ito naman si Mio Gravis is wala. So matulis lang yung pinaka parang face niya dito. And then pareha sila ditong merong mga design. Dito is letter S, dito naman is logo ni Yamaha, and then meron ditong nakalagay na Gravis. And parehas din naman sila may DRL. Kung tatanungin ako kung ano yung mas maganda sa dalawa, sa totoo lang, ang hirap mamili. Kasi parehas ko silang gusto. Kaya nga parehas kong binili, di ba? Yun nga lang, yung DRL nito mas malaki, tsaka bluish. This one is white, na parang may pagka letter M, na parang galit. Sa engine department naman tayo mga Lodi Bros, ang Bergman EX ay mayroong 8.4 horsepower and 10 Newton meters of torque. Then si Mio Gravis naman ay mayroong 9.3 horsepower and 9.5 Newton meters of torque. So kung titingnan mo, lamang sa horsepower si Gravis. And then si Bergman EX naman lamang ng konting-konti sa torque. Pero to be honest, hindi ko alam kung ramdam ko yung difference ng torque kasi mas magaan ng konti si Mio Gravis kung ikukumpara kay Bergman EX. So for me, mas ramdam ko yung engine power, mas ramdam ko yung pagiging aggressive ng Mio Gravis. That's why ibibigay ko yung puntos pagdating sa engine department kay Mio Gravis V2. Si Mio Gravis, base nga doon sa sinabi ko rin sa vlog ko nung nakaraan, na kahit 90 kph medyo hindi pa hirap yung engine. Kung ikukumpara ko kay Bergman EX na around 80 kph, medyo nanginginig na yung engine eh. When it comes to long ride, baka medyo mabitin ka lalo na kung sanay ka sa medyo mabibilis na motor. Kasi nga, hindi naman ginawa yung motor na to for racing. Chill nga lang eh. At doon na tayo pupunta sa pangatlo, which is the comfort department. So, sasakyan natin, pareho. Dito muna kay Bergman EX. So, sa comfort department, kung makikita nyo naman, isang fist dito pati sa kabila. So I'm 5'9 and a half, round off na natin sa 5'10. Napakalambot ng upuan, pati yung angkas magiging komportable rito. And then ang ganda ng seating position. And then yung instrument panel niya, tanaw na tanaw, maganda. Sakto lang yung placement. And then ito yung isa sa pinaka-paborito kong feature nito, yung cruising position. Kasi nga kapag naglo-long ride ako, syempre ang sarap ng feeling na medyo na uunat-unat mo tong binti mo, di ba? And then kahit na size 11 shoes ko, di ba? Kasyang-kasya. Then lipat naman tayo kay Mio Gravis. So may enough space pa rin naman. Kumbaga hindi naman 'to yung pinaka-cramped na 125cc na masasakyan mo. May isa pa na talagang yung tulis niya dito tumatama na. This one, okay pa rin naman, sapat pa rin naman yung knee room ko. Yun lang, yung sapatos ko talagang ito na. Wala na akong may adjust dito. So I can say na kung pag-uusapan natin is comfort, masasabi ko mas komportable si Bergman EX. Yung seat,
medyo manipis yung foam niya kung ikukumpara ko kay Bergman EX. So automatic, yung comfort department, ibibigay ko kay Bergman EX. Sa instrument panel naman mga Lodi Bros, I can say na pares lang ng mga basic yung binibigay na info ng Bergman EX and ng Mio Gravis. Pero mas masasabi kong mas madaling basahin yung instrument panel at mas kompleto yung info na binibigay ng Bergman EX. Kasi meron siyang trip meter 1, trip meter 2. Dito kasi kay Mio Gravis, trip meter 1 lang. Or isang trip meter lang. And then si Bergman EX merong average fuel consumption, tsaka meron din siyang engine temperature indicator. Si Mio Gravis V2 naman is wala. And then yung clock ni Bergman EX, naka-display lang talaga siya. Buong biyahe mo, nandyan lang siya. Pero si Mio Gravis kasi, kailangan mo pang pindutin, hahanapin mo muna siya. Kasi pipili ka kung ang i-display mo is odometer, or voltmeter, or trip meter, or clock. Although, okay naman kasi may sarili naman tayong mga relo, di ba? Even phones natin. But the point is, mas maganda sana yung habang nagdadrive ka, mag-glance ka lang ng konti sa instrument panel mo, then makikita mo na kung anong oras na. So, yung instrument panel, I can say na mas gusto ko yung kay Bergman EX. Okay, talking about the brakes. At ang isa pang kagandahan kay Mio Gravis ay meron siyang handbrake lever lock. Pero si Bergman EX, wala. Well, parehas lang naman silang mayroong single pot caliper, and then wala rin silang ABS pareho, and then sa likod, both are equipped with drum brakes. But si Bergman EX ay mayroong tinatawag na combi brake system or CBS, wherein once na nagpreno ka, na ginamit mo yung left lever, which is yun yung rear, 70% ng braking power is mag-a-apply sa rear and then 30% sa front. So for me, advantage yun, lalo na kung pag-uusapan natin is yung safety ng rider. Kasi dito kay Gravis V2, wala siyang combi brake system. And then pares lang rin naman silang merong conventional na telescopic forks. And then sa likod, pares lang rin naman silang merong rear monoshock. Pero talking about sa suspension, para sa akin mas komportable at mas maganda yung bounce or yung laro ng suspension ng Bergman EX kung ikukumpara natin kay Gravis. Kasi medyo mas matagtag si Mio Gravis eh. And then talking about the tires, pares naman silang size 12. Pero I will give the point kay Mio Gravis. Kasi mas meaty, mas mataba, mas malapad ang gulong ng stock ng Mio Gravis V2 kung i-compare natin kay Bergman EX. So mas confident ako when it comes to banking. Ang sarap ikurbada ng Mio Gravis. Dagdagan pa ng pangatlong itutukoy ko na lamang. Si Mio Gravis kasi, ang location ng kanyang fuel tank ay nasa baba, dito sa may footboard. So pagka mabigat na yung karga mong gasolina, like fuel tank mo siya, which is 4.2 liters, masasabi mong mas maganda siyang ikurbada kasi hindi siya top heavy. Kung ikukumpara mo na nasa ilalim ng upuan mo yung tangke tulad ng kay Bergman EX, medyo mafe-feel mo na mas masarap ikurbada talaga si Mio Gravis. Also, ang kagandahan dito, si Mio Gravis, yung kanyang location ng kanyang fuel cap o yung cover nandito sa gilid. So, accessible na siya. Hindi mo kailangang tumayo, isang pindot mo lang dun sa button for the fuel, maka-refill ka na kagad. So, less abala, less hassle. Lalo na kung dami mong bitbit, lalo na kung tamad yung angkas mong bumaba, di ba? Pero dito kay Bergman EX, kailangan mo pa talagang tumayo kasi nasa ilalim nga yung kanyang tangke at doon din yung bukasan ng kanyang tangke para mag-refill ka. Pero, yun lang, may pero. Ang lamang naman ni Bergman EX is yung fuel tank capacity niya. Kasi, 5.5 liters, kung ikukumpara mo sa 4.2. So, it's no-brainer, no? Napakadali na lang ring i-analyze. Mas malayo ang mararating ng Bergman EX kay Mio Gravis kung pag-uusapan natin is yung kanyang fuel tank capacity. Kasi, very similar yung fuel consumption ng dalawang motor na to. Naglalaro sa around 59 kilometers per liter ang kanilang fuel consumption at an average speed of 50 to 60 kilometers per hour. Ang kagandahan kasi sa kanilang dalawa, pareha sila may technology na nagpapatipid ng fuel consumption. Si Yamaha is merong Blue Core technology, while si Suzuki naman ay may tinatawag na SEP or Suzuki Eco Performance. And then both engines are air-cooled. Since mga 125cc lang naman yung mga engines nito, hindi man kailangan ng liquid cooling system talaga dito. And then sa under seat storage naman, lamang naman si Mio Gravis.
kasi meron itong 25 liters under seat storage capacity. Compare naman kay Bergman EX na meron lamang 21.5 liters under seat storage capacity. Konti lang naman, halos hindi mo naman mararamdaman yun. Pero for me, lumamang lang ng konti palalo si Mio Gravis pagdating sa kung paano mong ilalagay yung helmet. Kasi kapag maglalagay ka ng helmet under seat, pati haya, which means yung part na yung space ng helmet mo can also be used na paglalagyan ng mga other items like phones, gloves, or kung ano pang mga small items na pwede mong ipasok dun sa baon ng helmet mo. Kung ikukumpara mo naman sa paglagay ng helmet kay Bergman EX, pataob yung helmet, so medyo hassle pa dahil occupied na nung shell ng helmet yung buong under seat storage mo. Maglalagay ka na lang ng mga ilang items dun sa paligid ng helmet. So para sa akin, wise move kay Yamaha na patihaya yung paglagay ng helmet under seat. Yun lang, pagdating naman sa mga readily accessible na mga storage dun sa harapan, lamang naman si Bergman EX. Kasi meron siyang isang lalagyan sa bandang left na merong charging port, tapos meron ding cover. At mapaglalagyan mo rin siya ng mga ibang maliliit na items. And then sa bandang right naman, meron din siyang bulsa, wala nga lang cover, pero malalim din. Kung ikukumpara mo naman kay Mio Gravis, na isa lang yung bulsa sa bandang kanan, kasi dun sa may bandang kaliwa, ang nakalagay na dun is yung fuel tank cap or yung fuel tank cover. Every time na magre-refill ka, dun mo na lang kasi i-access. Both bikes have charging port, pero sa Bergman EX kasi is USB type na. And then also, nakatago siya. Para sa akin, mas safe siya. Kung ikukumpara mo kay Mio Gravis na charging port, 12 volt socket siya, tapos kailangan mo pa ng adapter para sa mga gadgets mo. And then, medyo naka-expose siya. Although meron naman siyang rubber seal, pero iba pa rin yung kay Bergman EX na nakapasok dun sa parang compartment na may cover. And then isa pa, si Mio Gravis, isa lang yung kanyang utility hook dito sa harap. Pero si Bergman EX, merong dalawa. Isa sa harap, isa dun sa may bandang ilalim ng upuan. Both bikes are equipped with idling start and stop system na humihinto ang engine or nag-go off after 3 seconds pagka huminto ka. And then meron din ito parehong side stand engine kill switch. Sa pag-start naman, parehas itong equipped ng silent starting system. Pero ang lamang lang ng Bergman EX, meron itong kickstarter. Kasi si Mio Gravis V2, tinanggalan. Yung V1 meron eh. So yun lang. So ang SRP ng Bergman EX is around 94,000 pesos. Then si Mio Gravis naman is around 93,000 pesos. So para sa akin, depende nga kung ano yung requirement mo, depende rin kung anong height mo. And then ang isang lamang din ni Mio Gravis is mas accessible siya sa mga not so tall riders kasi hindi masyadong mataas ang kanyang seat height. Kung i-compare mo naman kay Bergman EX na bukod sa mataas ang seat height, medyo may kalaparan din ang upuan. Plus mas mabigat pa siya. Si Bergman EX, medyo mas may effort pa kapag ka isa-center stand mo. So tatapakan mo yan. Okay. So medyo may kabigatan siya. Pero si Mio Gravis naman, tignan nyo kung gano'ng kadali. O diba, hindi na kailangang alalayan pa ng isang kamay. So advantage yun para sa mga hindi katangkaran na rider, tapos especially babae pa. So mas madali nilang may sa center stand ang Mio Gravis. So para sa akin, sulit na sulit ang pares ng motor na to. Magkakaiba man sila ng features and characteristics, depende na lang yan sa'yo kung ano yung trip mo. Ang importante, bilhin mo yung gusto mong motor. So yun lang. With that, maraming salamat and I hope may nakuha kayo sa vlog na ito. So shoutout kay Reg213, kay Clip Video Prof, also kay Love TV, aka Burnjoy DP. So this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.